ka sa dami ng surprises. Na-excite ba kayo? Let's fight for our love. I love you. Alam niya kung anong totoo. Sa jeep All kasama dito, all kompleto dito. Para gumaan ang hirap ng buhay. All sama-sama tayo dito. All tutok na dito. All TV, Pilipinas saya. All TV, oras-oras saya. All bawat pamilya saya. All TV ang saya. Saya all. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Sa ating mga Pinoy, may isang bansa yata na favorite destination ng lahat ngayon. Palibhasa, masasarap ang kanilang mga pagkain, kakaiba ang kanilang kultura at tradisyon. At syempre, lumaki tayo na nanunood ng anime, di ba? Gets nyo na ba kung anong bansang tinutukoy ko? Gusto nyo rin puntahan yan, no? Ako nga pala ang inyong kababayan, Yam Yam! Samahan nyo akong matuto at mag-explore ng anything and everything about Japan! Pero bago ang lahat, tuturuan ko muna kayo kung paano mag-hello in Japanese. Game kayo? Sabay-sabay nating sabihin na Konnichiwa Manila! Konnichiwa again! Sa dami na magagandang bagay na makikita sa Japan, hindi ko alam kung anong gusto kong unang makita. Hindi ko rin alam kung anong season ang gusto kong ma-experience. Dahil ang lahat ng yan ay interesting, pero hindi siya interesado sa akin. Dahil nga, 2 season lang tayo dito sa Pinas. Tag-ulan at tag-araw lang. Ako personally, ang gusto ko talagang season na ma-experience sa Japan ay yung winter. Kasi, alam mo naman, dito sa Pinas wala tayong snow. At ngayon, summer, sobrang init, di ba? Ay, kung makapunta ako ng Japan, ay flavor na lang yung kulang. Meron ng ice eh. So, gagawa ka ng halo-halo dun, di ba? Tsaka, pangarap ko talagang ma-experience nung bata pa ako na makakita ko ng snow na tumatagaktak sa ulo mo yung mga yelo. At ang pangalawa kong gustong ma-experience din na season ay yung spring. Dahil gusto ko makita yung, personally yung sakura, kung gaano kaganda siya. Cherry blossom. Mark your WhatsApp Japan calendar. Tuwing month of May, spring ang season sa Japan. Saktong-sakto ang weather dahil hindi masyadong mainit at hindi rin masyadong malamig. Perfect na perfect ang klima para sa mga outdoor activities at magagandang bulaklak. Gaya nitong Spring Festival sa Hokkaido, ang Shiba Sakura Festival. Makikita nyo ang 10 hectares na burol na nababalutan ng pink o lavender na bulaklak. Itsura pa lang, naamoy nyo na ang bango ng lugar na ito. Diba? Kung kakaibang tanawin ulit ang gusto mo, eto, hinding-hindi mo makikita sa Pilipinas. Ang pinakamalamig na Tateyama Province, Alpine Road. Pinubuksan nila ito sa publiko mula April hanggang June. Ang mga group tours ang madalas pumupunta dito para maglakad sa nagtataasang snow corridor na may habang 37.2 kilometers. 5 to 10 degrees Celsius dito, kaya siguradong makapal at tama ang suot mo. Kung tungkol sa kultura at tradisyon naman, ang gusto mo, gaganapin ng Sanja Festival. Isang annual festival na nagaganap sa Sensoji Temple sa Asakusa. Ito ang isa sa mga pinakamalaking festival sa Tokyo. Sinasabing taon-taon, 2 milyong katao ang dumadagsa tuwing nagaganap ito.
Pupuno ng tao ang Sensoji Temple tuwing Sanja Festival para saksihan ang prosesyon, parade, at para makisalo sa mga traditional dance bilang pasasalamat sa magandang ani. Kung mapapadpad naman kayo sa Kyoto, magaganap naman ang Aoi Matsuri. Isa naman ito sa pinakamahalagang festival sa Kyoto. Ang Aoi Matsuri din ay pasasalamat ng mga lokal sa magandang ani. Nagsisimula ang parada mula sa Kyoto Imperial Palace hanggang sa Shimogamo Shrine. Bukod sa sayawan, may mga palaro rin na nagaganap gaya ng archery competition at horseback riding. Ilan lamang ito sa mga napakaraming festival na magaganap sa buong Japan sa buwan ng Mayo. Kung matatimingan ninyo ang mga festival na ito, pagkakataon nyo na para ma-appreciate at matutunan ang tradisyon at kultura ng bansang Japan. Ready na akong makita ang mga sikat na lugar sa Japan. Ang Mount Fuji, bullet trains, at sakura. Ready na akong makita ang ganda ng Japan. And speaking of dami makikita, alam nyo ba na ang #1 eyewear mula sa Japan ay nandito na sa Pinas? Affordable, matibay, maganda. Dahil legit made in Japan! TV Patrol. Nasa All TV na. Reskaan at panoorin sa mga sumusunod na channels. Nagbabalik tayo dito sa Konnichiwa, ay Manila! Pag sinabing made in Japan, alam naman nating lahat niyan ay affordable. Pero talaga namang matibay at maganda. Perfect! Kilala kasi ang mga Hapon sa mga dekalidad na produkto. Gaya nitong #1 eyewear brand from Japan na makikita na dito sa Pinas. Ang jeans! Tara, samahan niyo ako bumisita sa isa sa mga stores nila dito sa bansa. Come on! Tagal mo! Halika na! Papunta tayo ngayon sa isa sa mga branches ng jeans. Sa Japan, kilala sila sa mga high quality at affordable eyewear. Affordable daw kahit yung mga regular lenses nila. Totoo kaya ang tagline nila na Magnify Life? Let's see. Konnichiwa. Hi, good afternoon. Manila. Konnichiwa, Manila. I'm Yam Yam. I'm Angel. Nice to meet you. Angel! We have fame. Nini! Wow! Napaka-amazing place at saka ang gandang lugar ninyo po. Ma'am, matanong ko lang, ano po yung mga best-seller nyo na eyeglass? Meron po tayong titanium, meron tayong round and square shape. Usual po meron tayong mga new arrival sa harap. Made from Japan po. Wow! Meron pong square. May I try? Yes, sir. Oh, sir. Do I look like? Piolo. Yeah, you can put it here, sir. Bakit walang Frame. dito? Ano po siya? Jean switch. Pwede mo po siya ilagay dito, sir. Wow! For example, may grado na po siya, sir. Oo. Tapos, pwede pa maging sunglass. And polarize. Eto, sino kaya? Piolo pa rin, sir. Pwede nyo lang po siya i-clip or ihatak pataas. And then, magnet na po siya. Meron tayo, sir, ready to wear, sir, for kids and for adult. Yes, sir, yan. Round po kayo, sir, or Round. square. So, di ba?
Yan, sir. Oh, sir, kamukha mo na si Piolo. Alam mo, Angel, isa sa mga problema ko kasi, yung work natin, yung bagong henerasyon ngayon is nakatutok talaga tayo sa mga gadgets. Sa cellphone, sa laptop. So, exposed talaga tayo sa mga radiation, gano'n. Meron ka bang ikaka-recommend para sa akin sa problema kong ito? Meron po, sir. Meron po tayo dito, sir. Ready to wear siya. Blue light protection. Oh, ito, round. Yes tawag po. dito. May round siya, sir. And then, pagkasuot nyo yan, sir, protection kayo sa harmful and sa anti-radiation. I'm Yang Dukong and... Check. yes po. On the big chair po. Thank you po. Proceed with the eye checkup. May I know this is the frame you choose? Yes, this one. I love black. Forehead forward, please. I'll start with your right eye. 2-4 or 4-2? 2-4. Good. Let's muna nung lens. Okay. Can you please try this on? Wow. Parang may nakita kong moving ganito. Yung round na sobrang clear. Parang HD, no? Yes, yes. Okay. Very robotic style. Thank you so much, sir. Thank you so much. Our eye exam is done. Hello, sir Yang. Hi. Okay na po, Bilis, sir, ah. yung inyong glasses. Wow. Napakabilis ah. Oh! Konnichiwa! Sino to? Si Piolo, no? Charot lang. Bagay ba sa akin ang jeans eyewear ko? Nakaka-konnichiwa na 30 minutes lang. Nakuha ko na agad ang customized eyewear ko. Amazing, di ba? Number 1 eyewear talaga. Number 1 din sa serbisyo. Available din sila sa same-day delivery at immediate pick-up. Magnify life with Jane's Eyewear. Made in Japan. Paano masagap ang All TV? I-press ang scan sa remote control. Hintayin matapos ng 100% ang pag-scan. Kung walang scan sa remote control, pindutin ang menu. Tapos, auto-scan. Hintayin matapos ang pag-scan. Konnichiwa, welcome back! Kanina, nakita natin kung gaano ka konnichiwa ang produktong made in Japan. Ngayon naman, makik-konnichiwa shop tayo sa isa sa mga kaibigan ko mula sa Japan. Siya ang ating Konnichiwa Wanderer kababayan, Michelle Adkawini. Oh, baka maiwan kayo. Hindi nyo na kailangan ng passport at visa, ha? Say konnichiwa kay Michelle. Tara! Biyaheng Japan na tayo! Ako si Michelle, ang kakasama niyo sa adventure dito. Ang plano natin today, alamin ang mga natatagong kwento sa mga kalagayan. At ang gamit natin? Jan! Bisikleta! Excited na ba kayo? Tara, biyahe na tayo! Nag-book tayo sa Cycling Holiday Tokyo para sa 3-hour bike tour. Ang kanilang opisina ay 2 minutes na lakad mula sa Kanda Station sa Tokyo. What's the appeal of exploring Tokyo by bike? One point is, for example, car but very too fast, walking too slow.
bike. It's very comfortable. We are able to enjoy a lot of stuff within a limited time. Oh, sounds exciting. It's very exciting. Sinimulan natin ang tour mula sa Tokyo Station. Papunta sa Kitanomaru Park. Yasukuni Shrine. Tsukiji Outer Market. Tumigil din tayo sa Tsukishima Bakery Shop para magpahinga at kumain ng napakasarap na melon pan. Ito yung tinatawag nila na melon bread. Wala siyang melon na ingredients, pero dahil melon yung shape niya, tsaka yung skin niya, tinatawag siyang melon bread. Super sarap niya, crunchy on the outside and very fluffy. Pagkatapos noon, dumiretso tayo sa Tsukudajima, Chuo Ohashi Bridge. Nihonbashi, at finally, sa Bank of Japan. Thank you very much for today's tour. It was so fun. Oh, thank you very much for your safe bag. At dahil 3 hours lang ang ating tour, marami pa tayong oras para dumalaw sa ibang lugar. Bakit para dalawin sa mga makamasaysayang shops. Tara, kasi na tayo. Pagpasok mo pa lang, ang ganda ng amoy kagad. Ito ang Yagicho Honten, isang tindahan ng samut-saring soup stocks na mahalaga sa Japanese cuisine. Taong 1737, noong Edo period, itinayo ito ng isang ise merchant dito sa Nihonbashi, Tokyo. Meron ding dashi or soup stock na mahalaga sa Japanese cuisine ang makikita at mabibili dito. Meron ding dried bonito, dried shiitake, kombu kelp, dried sardines at marami pang iba na pampasarap sa isang authentic na pagkaing Hapon. ここにある鰹節、こんな硬いこのカツオというお魚を1年かけてこう美味しく作った鰹節を削ったもので出汁を取っています。そしてそれに江戸の味と言われているソーダカツオですね。ソーダっていうのは鰹節のちょっと違う形の小さいカツオなんですけれど、ソーダカツオを使ってこのだしの出汁はできてます。はい。そしてはい次野菜の出汁、それはこのしいたけの出汁を使っています。Amoy fish nga siya. Mas distinct yung taste nito, pero gentle pa rin siya. Masarap siya sa soup. Kakaibang sightseeing naman yan. Nakakaingit si Michelle, ha? Nag-cycling tour pa sa Tokyo. Tsaka may natutunan pa about Japanese cuisine. At nakapaglibot pa sa Nihonbashi area. Sana all, di ba? Kaya kung nabitin kayo, marami pa tayong makikita about Japan. Dito lang yan sa Konnichiwa Manila! For customizing your trip to Japan, contact iConcierge produced by Chameleon & Co. Email nyo lang sila sa iconcierge@chameleonco.jp. Nood lang kayo dahil mamaya lang babalik tayo sa Japan kasama si Michelle. Di nyo na kailangan ng passport at visa dito sa Konnichiwa Manila!
Nagbabalik ang Konnichiwa Manila! Kaunti pa lang ang naiikot natin sa Japan ngayong araw. Pero napapaisip ako, siguro masarap tumira sa Japan, no? Napapa-konnichiwa if tuloy ako. Kaya itong Konnichiwa Andere kababayan natin na si Michelle, may ipapakilala sa atin na kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho na sa Japan. Mas lalo tayong mapapasana all. Tara na all! Samahan natin ulit si Michelle on Knowing Japan. Taon-taon, maraming Pilipino ang lumalakbay patungong Japan. Hindi lamang para sa turismo, kundi para rin sa oportunidad na magtrabaho. Sa ating episode ngayon, tuklasin natin ang buhay ni Jules, isang kababayan natin na nagsimula pang manirahan sa Japan mula pa noong 1994. Alamin natin kung paano niya napagsabay ang kanyang trabaho at personal na buhay sa isang bansang patuloy na humaharap sa mga pagbabago. My name is Julieta, and then Julieta Tamura. I've been here for siguro this year, mag 30 years na ako. I attended this wedding in the Philippines. Okay, so I was invited there to become one of the bridesmaids sa wedding. And then my husband now, he was there also at that wedding. Sa kasal na yun, sa wedding na yun. Ano naman pong impression niyo sa Japan nung first time niyo pong pumunta? Okay, yung first impression ko talaga ay super malinis siya, very peaceful, at saka kahit na 'di ba, ang daming heavily populated ang Japan, pero talagang at saka yung mga tao they are very polite, honest, and at saka very talaga sila, yung bang hindi sila makikialam sa'yo. I'm working in a Japanese company. But when I arrived here, my first job, I was working in a publication company as a journalist associate. Yeah, I was very young at that time. And when you came here, and then you have no work experience, wala kang masyadong experience sa buhay mo kasi you just graduated from college. So that work gave me so much, I learned a lot about that work, and then gave me confidence to socialize people, iba-ibang klase ng tao, and then I met great people at that time. I met the Filipino communities. So I was very blessed, and I was very thankful that was my first job. Then I worked there for about 7 years, and then nabuntis ako, so I stopped. And then after that, kasi maliit pa yung baby ko, so I teach, and nagtuturo ako. So I was also a teacher, English teacher. And also I did some, mga part-time jobs like translator or interpreter. So yung mga ganun na. And then until I landed now my present job. My present job, I'm supporting the Filipinos. And so I'm so thankful because I could support them, and not only them, of course, yung mga foreign workers dito na nag-apply sa amin. I'm the one, do the interview and advise them, and also even teaching them Japanese. Dito sa Medical Care Service, nagtatrabaho si Jules. Isa itong kumpanya na may mahigit 340 facilities sa Japan na nagsisilbing home for the elderly na may dementia. Trabaho ni Jules ang magbigay payo sa mga foreign caregivers tungkol sa kanilang mga trabaho. Paano naman po kayo natuto ng Japanese? So during my first year in Japan, I talagang nag-aral talaga ako. Okay, I watch television because I think when you watch television, it is very important. You will learn a lot, and then also making friends with Japanese. Okay, you have to practice your Japanese. So after a year, I worked in a publication company. Most of my colleagues there are Japanese, so I use the language almost every day. What about meeting with friends? Oh yeah, of course. Yeah, I have to give time for my friends kasi it's part of our life, At saka pag wala kang ganyan talaga na, yung makipagkita sa mga friends mo, paminsan nagiging boring at saka pressure ka, lalo ka napapagod. So I always give time for that. So after work, I sometimes go and see my friends, and also weekends I attend community events, there are so many communities, Filipino community groups
here, so I attend their, their activities. So, ano naman po yung pinaka-challenging na aspect po ng trabaho niyo? Sa main office, there are about 200 staff. Yeah. Okay, and then ako lang yung mag-isa na foreigner. So I was so surprised. No, oh my God, kaya ko ba to? And then they didn't treat me like a foreigner. So you have to do like the Japanese. Okay. Ano naman pong mapapayo niyo para sa mga kababayan natin na gusto magtrabaho sa Japan? Okay, first of all, talaga, no, they have to learn the language kasi you cannot find, maraming work sa Japan, okay? But if you want to work na, yung gusto mong trabaho, I always advise them, okay, you want to work as a caregiver, paminsan naman sabi na gusto kong mag-work sa office, okay, so you have to learn the language. Isa yun. So, yung very important. And then another thing is, I think you have to make friends kasi if you are working or if you are living in a, in a foreign land, no, napakalungkot making friends and then study the language, and then you learn as much as you can. Discover a lot of things in Japan, learn a lot of things in Japan. I think yun yung mga bagay na gusto kong i-advise sa mga Filipinos or even any nationality na gustong pumunta dito sa Japan. Salamat, Jules, sa iyong makabuluhan at makukulay na kwento. Marami kaming natutunan mula sa iyo ngayong araw na ito at talaga nga namang nakakatabang puso na makita ang dedikasyon mo sa iyong trabaho at pamilya. Saludo kami sa iyo, Jules! Di rin pala biro ang tumira sa Japan, no? Dati akala ko kapag nakatira ka sa Japan, parang nagbabakasyon ka lang. Hindi rin pala nagkakaiba ang buhay natin sa taong katulad ni Miss Jules na nakatira din sa ibang bansa. Kaya saludo ako sa ating mga kababayan, lalo na ang mga OFWs. Hindi na siguro maaalis sa ating mga Pinoy ang maging masipag at masikap. Kahit na saan man tayo, saan sulok ng mundo. Lumawak na ang coverage. Luminaw palalo ang mapapanood nyo. Ang All TV, wala nang labo-labo. Nationwide na. HD pa. Luzon, Visayas at Mindanao. Ang laki na ng sinasakupan. Ang ganda pa ng signal. Enjoy at nood na dito sa All TV. Napakarami nating Japan experience ngayong araw. Nalaman din natin ang mga upcoming events doon. Napabilib din tayo sa mga dekalidad na produkto na made in Japan. Nakagala sa Tokyo. At parang na-experience din natin kung paano tumira doon. O di ba? Parang nakapag-Japan na rin tayo dito sa Konnichiwa Manila! Kaya kung nabitin kayo, samahan niyo ulit kami dito sa All TV kasama ang ating Konnichiwander kababayan na si Michelle Agkawili. Ako ang inyong kababayan, Yam Yam. Kami ang bahala sa travel goals ninyo. For customizing your trip to Japan, please contact iConcierge produced by Chameleon & Co. I-email nyo lang sila sa iConcierge@chameleonco.jp. Kaya sana mas na-excite din kayong pumunta ng Japan gaya ko. Babay muna sa ngayon. Thank you for watching Konnichiwa Manila! See you! Matane!